Lumabas ka na pahayag, you corrected the Senate President Chis Escudero sa post mo. Nakita ko kahapon, ako nang nakita, na sinabi mo, ikaw nga Chis, 18 years, senador, at ngayon Senate President pa. Bakit mo kino-question ang mga nagawa ng previous government na 6 na taon, hindi tayo nagkaroon ng ganito kamayor na malubhang pagbaha kagaya ng nangyari sa Carina? And kino-question mo yung pinagdaanan ng governance nila sa Davao City. At samantalang sinasabi ni Chis na 2 years pa lang naman si Marcos Jr. Pero hindi niya inamin na mayroon palang 1.4 trillion si Marcos Jr. in just 2 years na hindi nalaman ng taong bayan. So balit sumambulat na wala palang pinatunguhan ang kabulukan ng kanilang diskarte sa flood control. How do you react and explain to the people na bakit ibinabalik ni Chis Escudero sa former President Duterte na doon nagkulang ng master plan, 6 na taon daw na nanungkulan yung tatay, samantalang ito 2 taon pa lang si Marcos Jr. Sas. Alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang kanilang communication strategy nila dyan, is questionin yung tatay ni Sara. No? Sabi nila, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong Duterte family. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Marcos Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Plunder. Hindi ba? Di ba? Ako nakatira ako sa Manila. Nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Natatandaan ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Pumapasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? 2 floors yung bahay namin. Kailangan namin umakyat ng 2nd floor kasi nga tumataas yung tubig baha sa 1st floor. Hindi ka na makalabas. No? Sira na yung mga appliances niya dahil nalublog sa baha. So, kung 6 years ni Duterte, ng Pangulong Duterte, ang kinakwisyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ipapaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years, yung tatay mo, Bongbong, anong ginawa para sa baha? Sas? Yes, ma'am. Which goes back to what I was saying, no? Kasi kahit itong Senate President, nagpa-pipe in ng disparinghado, di ba? Sa parang labo naman sinasabi nito, right? So, and again, we can see that it's political again, no? It's political again, and for a lot of us, we're kind of sick and tired of politics, no? From the get-go, pag-upo ng mga Marcos, puro politika na lang ang ginawa. And who pays for that? Ang nagbabayad niya na yung taong bayan, di ba? So, ito yung gusto kong tanungin sa iyo, Sas, no? Na kahit ang Senate President, kasi nakita natin, no, yung sa Marcos administration, lahat pala sila ganyan, parang yun ang parang nakakahina dito. Lahat, parang walang tatayo dyan na may prinsipyo at magsasalita against Marcos, against Tambaloslos. Wala talaga. Yeah. Go ahead, Sas. Kakaiba, di ba? Kakaiba ito. Na parang, lahat kayo gusto nyo unity. Ano ba pinatunguhan yan? Lalo na ito si Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, na ang sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Di ba ang issue dito is oversight ng flood control? Correct. Yun ang real issue. Di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may mandate ng oversight? Kaya dapat bago kayo nag-a-approve ng pera, para sa flood control, due diligence ito. Ano bang na-accomplish na? Ano bang pinatutunguhan ito? Hindi ba? And alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera. Exactly. Kasi paano mo nga i-audit ang flood control? Hindi ba? Pagbaha, wala na, Sas. Force majeure. Tapos na ang usapan. Force majeure, ba? Na parang kayo ang may problema dyan. Kayo ang nag-a-approve ng mga pondo. Yeah, exactly. Diba? Ang nangyayari ay hindi nyo inaaprubahan. Ang pondong inaaprubahan ninyo ay hindi yung master plan.
Ang inaaprobahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo at bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan dyan na ayaw ninyong maisiwalat sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. Yun. Na yan ang number one source ng kupit, ang flood control project. At no less than former Senator Ping Lacson ang pumuna nito sabi niya 80% ng kontratista diyan sa mga flood control na yan ay mga kongresista din o mga pamilya din nila. So, hindi nila pinuna si Ping Lacson. At ito ay sinigundahan ng 162 retired generals, retired military officers speaking out loudly against monumental corruption in the guise of flood control pero pinapalusot ang trilyones na mga pondo. To take a wide perspective, to take Yes, a ma'am. wider perspective of history, no? Matagal na naman tong corruption, napakatagal na, yan endemic sa Pilipinas. Yeah. Kahit si PRRD, ang dami kong beses nakita yan, galit na galit, Umiiyak, na galit halos na galit, maiyak na na yan galit. sa Sobra galit. siyang galit dahil sa corruption. And it's the same. So, Twice siya nag-offer mag-resign. Yes, because of corruption. nag-walk out siya, di ba? Nag-walk out siya. So, I also, but at the same time, no, there are people like the PMAers, nagsispeak out, no? Nagsispeak They're out. Eh, speaking kaya tayo, we're speaking out, di ba? So, I don't want us to feel that we are powerless because it's so not true. So, and Yes. we really have chosen to be part of the struggle kahit na napakatagal na ng problemang ito because the country has to move forward. Agree. 'Di ba? And even though these leaders, supposed leaders of ours have failed the Filipino over and over, it isn't as if we're seeing something new, 'di ba? Yeah, tama. And in other words, no, ang namamayagpag dito at ba't umaandar ang Pilipinas ng diretso because once in a while there's a Rodrigo Roa Duterte, there are principal leaders who speak out, but most of all because the Filipino people really fight back. Yeah. Correct? Yeah. Sas, Yeah. your reaction, please. Well, ang isa na lang na hindi lumalaban sa korupsyon ay ang inatasan ng konstitusyon na magpoprotekta sa mga tao. Hindi ba? Which is? Siyempre, we have seen this corruption. My mother is about 80 years old. Parang, sa kanya, naku, ito na naman. For 80 years, no? Yeah. Ganun Yeah. na nakikita niya. And ako nga, I'm just half the age of my mother. And sawang-sawa na ako. Can you imagine our parents kung gaano silang pipikit na lang nila ang kanilang mata panghabang buhay, hindi pa nila nakikita, hindi pa na-resolve ang corruption na ito. So ano na lang hindi natin nakikita? Ang hindi na lang natin nakikita ay ang boses ng mga inatasan ng konstitusyon to protect the people. Which is the And armed second, forces. yes, of course, no? Well, sabi din doon na civilian authority is much superior, supreme over military authority. But if the civilian are thieves, I don't think that we should let them to be superior over you. Tama. No? And lastly, ano ba ang solusyon sa korupsyon? Ang nakikita ko nandiyan na solusyon sa korupsyon ngayon ay final solution. We tried prosecuting them. We tried exposing them on the media. Ang kailangan na lang dyan is a final solution. Yeah, Have I a agree. military Tama. tribunal testing hearing these cases, and parang ang katulad natin is parang sa justice system sa France, no? Pag ikaw ganyan ka, you have to prove your innocence if you're handling a lot of money of the government. You have to prove your innocence that you didn't steal. At yan ang You have to nagugustuhan. prove it beyond ikaw because you are the At, you have the burden of care, no? At yan, Sas, ang nagugustuhan natin, bakit sa China, hindi lumalala at lumalaganap ang corruption bagkos ito ay kinatatakutan na krimen sapagkat may death penalty sa China sa mga kurakot at na-prove yan na Yes. mabilis ang execution of justice kapag ikaw ay nangurakot sa kaban ng bayan. And that's because ay seryoso sila sa pagpapatino ng pamunuan ng pamahalaan. Similarly, kung bakit umunlad ang Singapore, SAS. That's the fight that Yes. Lee Kuan Yew heavily invested so much to cleanse bureaucracy and bring Yeah. back professionalism and honor and dignity in government service by eliminating corrupt officials in government. So, honestly, no, corruption is so brazen. Harapan. Ay, harapan ngayon, talagang kakapal talaga ng mga mukha. That honestly, I tell you,
my thoughts are like yours, no? I want to line them all up and shoot them. Yeah. That's what I really want, and that's what I think we should be doing at this point. Because nakita nyo, no, talagang Agree. ang kakapal talaga. So, while we're here, kasi nga it takes a long time, no? Ang bagal talaga ng progress, di ba? But it still moves forward, but umaandar, pero napakabagal. But me kasi, no, I really think that tayo yung nandito, tayo yung buhay ngayon sa kasaysayan ng mundo. So we can end it, no? We can really do something decisive so that the next generations will be better off, no? They won't have to Yes. deal with this kakapalan ng pagmumuka like sila Martin Romualdez, ayuda, that sort of thing na grabe. itong mga young congressmen na lapdogs and it's because of money. And yung in-expose mo, Sas, yung MO